Pero, BBM, March, ano ngayon? March 6, no? March 6. So, malapit na, 24 days. 24 days, ha? 25 days. Ang na lang ang natitira sa iyo, Ginoong BBM, para sa iyong drug test na hinihingi namin, mga kababayan, na magkaroon ka ng drug test not by way of saliva o ng blood test, pero sa buhok mo, para matapos ang issue about drug use, di ba? Hinamon ka ni former President Duterte, ang sinagot mo, bangag si Duterte, baka siya yung may tama, no? Baka siya yung nagdodroga, gawa ng fentanyl. Mali naman yon. Dapat, sagot mo, sige, drug test tayo. Ganon. Para walang tinatago, di ba? Kasi binoto ko ng taong bayan Okay. So, March 31. Pagka hindi ka nagpa-drug test, Ginoong BBM, pag hindi ka nagpa-drug test hanggang March 31, ibig sabihin, inaamin mo sa taong bayan na ikaw ay nagdodroga talaga. Yun, malinaw, di ba? Kaya you have all the time na, teka, seryoso yun pa-drug test na ako. Yung ganon, pa-drug test ka na. Kung hindi, meron tayong presidente na adik. Hindi pwede yun. Hindi ako papayag sa ganon. No. Pagkalakpas ng March 31 at ikaw hindi nagpa-drug test, sinaamin mo na ikaw ay adik, magagalit na kami noon. Sobra-sobra na. Huwag kang magulo. Nagagalaw. Nagagalaw. Ang doon, hindi pwede presidente adik. Saka nakakita ng presidente na adik. Kahit sa South America, yung sa Colombia, hindi namang adik ang presidente doon. Mga kriminal lang ang adik So, yun na, pa-drug test. Lakpasan ko na yun. Ano nga ba kahalagang malaman ng publiko ang tunay na lagay ng kalusugan ng mga iniluluklok nilang opisyal sa gobyerno, partikular na ang Pangulo ng Bansa? Ayon nga sa isang abogado, karapatan ng taong bayang maging informed sa totoo at kasalukuyang mental at health status ng presidente. Ang buong detalye sa report ni Angel Pastor. Yun. May challenge si ating magiting na si Cadado. Magpa-drug test na raw si Ginoong BBM. Yun ang pagkakabanggit niya. Meron kaya itong kinalaman sa ating batas? Yung pagpapadrug test ng isang namumuno sa ating bansa? So, yun ang ating aalamin kung ito ba ay nasa batas. Kasi, nag-challenge siya So, ibig sabihin, siguro may direksyon to patungo doon sa saligang batas natin. Kung ano to, ay matutunghayan po natin sa ating susunod na clips. Ito po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ako po muna ay magpapasalamat sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa inyong abang lingkod, DIY KKB Informative. So, tunghayan natin guys. Baka naman connected to sa ating saligang batas yung pagcha-challenge ng ating magiting na si Serdado, si retired Captain Baron Clemente Enrique ng Scout Rangers. So, tunghayan natin. Baka naman meron tong kinalaman sa batas Kasi ito yung namumuno sa ating inang bansa na dapat lang nating malaman kung ito yung mga bali-balita na droga sa ating namumuno, sa ating bansa ay totoo o hindi. Kung totoo man to o hindi, malalaman natin. So, doon sa challenge na hanggang March 31st. Pero, tunghayan muna natin kung ito'y nasasang-ayon sa ating saligang batas. Ito po, si Attorney Mark Tolentino. Ito po, guys. Culpable violation ng ating saligang batas is one of the grounds for impeachment.
karapatan ng taong bayan na malaman ang mental at health situation ng presidente. Sinabi ni Attorney Mark Tolentino na maaring maging ground for impeachment ito sakaling tumanggi ang Pangulo na ipaalam ang kanyang health status sa publiko. Mababasa sa Article 7, Section 12 ng 1987 Constitution na kung may malubhang sakit ang Pangulo, kinakailangang ipaalam sa publiko ang kanyang kalagayan sa kalusugan. Ang mga miyembro ng gabinete na responsable sa national security at foreign relations, pati na ang Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines ay hindi dapat pigilang magkaroon ng akses sa Pangulo sa panahon ng kanyang karamdaman. Sa isang pagtitipon sa Davao City nitong linggo, isiniwalat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang drug addict. Ani Tolentino, dapat sagutin ng Pangulo sa isang proper forum ang mga alegasyon ni Duterte para matapos na ang mga haka-haka kung may health o drug issue ba siya. Ang presidente ng Pilipinas may tinatawag tayong public trust issues. Yung tinatawag na sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Ibig sabihin, pinagkatiwala lang ng taong bayan yung opisina ng Malacanang. So dahil pinagkatiwala lang ng taong bayan yan, may karapatan ang taong bayan malaman kung yung driver natin sa ating gobyerno, yung government leader natin, lalo na presidente, tama pa rin yung pag-iisip niya, may sakit pa siya, wala ba siyang sakit. Kung tumanggi naman ang Pangulo na isa publiko ang kanyang kalusugan, maaaring mag-file ng petition for mandamus ang publiko para magsagawa ng drug test ang Pangulo. Mag-drug test siya, in-open, live yan, dapat na hindi pwedeng hocus-pocus yung drug test, kailangan full transparency para malaman natin kung wala ba talaga siyang drug issues. Bago naman lumipad patungong Vietnam si PBBM, ay sinagot niya ito at sinabing maaring epekto lang ng fentanyl ang mga alegasyon ni FPRRD. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SM9. Yan po guys. So natungayan nyo si ang ating attorney Mark Tolentino. Nasa saligang batas naman po pala. So simple lang naman. Kumbaga, sinasabi ni Sir Dado at sinasabi ni Attorney Mark Tolentino na magpa-drug test ka na. Simple lang naman. Tapos, challenge ka rin ng unang-unang nag-challenge sa'yo, ang ating kagalang-galang abutihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Challenge lang naman. Ano ba naman yung magpa-drug test ka para ipahayag sa taong bayan na, oy, kayo, mga mali kayo. Ito ang aking drug test. Oh, ano man ang maging resulta nun, di, mapapatunayan niya, di po ba? So, maganda yon. Kasi pag napatunayan niyang hindi siya ganun, ang daming mapapahiya, di ba? Ang daming mga sasabihin, o ano kayo ngayon? Ganon, di ba? Mababalikan mo po sila, o lahat ng pumupuna dyan sa drug test na yan. Pagka napatunayan mo, di ba? Ang ganda nun, bidang-bida ka po. Aming namumuno sa ating inang bansang Pilipinas, di ba? Ang ganda nun. Talagang maraming mapapahiya at pag napatunayan mo talaga mali sila, siyempre, bida-bida ka sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Di ba? So, mayroong isang presidente na challenge patungkol dyan sa droga na yan at ito ang resulta. Napatunayan ko na ako ay malinis. Di ba? Ang ganda nun. Talagang maraming pupuri po sa iyo. Ginoong aming namumuno sa ating inang bansang Pilipinas. So, guys, hanggang dito na lamang po guys. At ako po ay pupunta sa at ako ay medyo anuhin ko muna yung aking health. Medyo, alam niyo na. Basta, bibigyan ko na lang kayo ng information kung ano na ang kalalagayan ko sa aking health. Ayoko nga magpakagalit pagka nagbablog kasi alam niyo na, sinabi na rin ng doktor. Kaya nakita niyo naman, simple lang naman yung aking mga vlog. At ako'y pupunta sa akin doktor siguro by tomorrow. Tapos yun. At bibigyan ko rin kayo ng informasyon kasi maganda tong aking mga informative din tungkol sa health ko. At kung saan kayo po pwedeng humingi ng tulong. Kung ito ba'y karapat-dapat akong bigyan ng tulong ng ating gobyerno. So, hanggang dito lamang po guys. At maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative.
maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy niyong pagtangkilik sa aking mga mumunting videos na aking i-feature sa inyo at aking ina-upload dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po ulit. So, at lagi sinasabi ni DIY kay KB Informative, patuloy po tayo magsuri. Huwag po tayong magbulag-bulagan, magbingi-bingihan sa mga nangyayari sa ating lipunan dito sa ating inang bansang Pilipinas. Dahil ito po ang pagbabantay natin at pagsusuri sa ating inang bansang Pilipinas ay ito po ay ang ating pamamana sa mga future generations ng ating lipunan, bawat isang mamamayang Pilipino. So, maraming salamat po ulit. And see you on my next vlog. At ang inyong lingkod, baka medyo mahaba-haba ang bakasyon ko. Ako po sa susunod ko na lang pong vlog. See you on my next vlog, guys. Kasi nga sila, nakapokus tayo, sabog, bulsa ang focus ng mga politiko natin, mga animal. Swerte nga tayo, nagkaroon ng Duterte, kahit papano, nakahinga ang bansa natin ng 6 na taon. Akala natin tutuloy ni BBM, sayang, sinayang mo BBM sinayang mo. Alam mo, kami pagka nadidinig namin dito sa bahay yung salita mo, yung mga interview mo, ay napapailing kami, panay kami, ayang ka na naman, panay salita ka, panay rhetorics, bubulayin mo na naman ang tao. Ganun kami, pero nung kumpanya, all praises kami. Wow, ang galing. Wow. Pero ngayon, wala You know why? Because almost 2 years ka na Anong ginawa mo? Kaya nga nakakainis ka Kaya nga, TikTok, malapit ka na. Ang tingin ko, hindi ka talaga makakatapos ng term mo. Tingin ko lang baka mali ako. Pagdasal niyong mali ako.